Kung nakikinig ka dito, malamang na katulad mo ako, isang lalaking naghahanap ng kapayapaan, tumatakas sa sarili niyang buhay. Ngunit binabalaan kita, ang kapayapaan ay hindi palaging ang inaasahan mo. At kung minsan ang bagay na tinatakbuhan mo ang unang makakahanap sa iyo. Kalyo na mga kamay na nakahawak sa manibela, ang beat-up na pick-up na gumugulong sa maalikabok na kalsada. Ang pangalan ko ay Cole Ramsay. 15 taon sa masikip na kalye ng Dallas, at sa huli, wala nang natitira kundi isang hindi selyado na sakdal at isang nasirang karera. Iniwan ko ang lahat, pamilya, kaibigan, nakaraan, para hanapin ang Dust Haven, isang bayan na kasing laki ng isang kuko na nakabaon sa disyerto ng Texas. Close up, isang sira-sirang karatula na may nakasulat na Dust Haven. Isang bugso ng hangin ang nagpaugoy nito. Akala ko nakahanap na ako ng perpektong lugar para mawala. Isang maliit na bayan na walang internet, mahinang signal ng telepono, at mga residenteng tahimik na namumuhay na parabang matagal na silang kinalimutan ng panahon. Isang kamay sa isang lumang file. Isang close-up ng mga nakasulat na salita, Juniper House. Pumirma ako ng lease na parang isang taong nalulunod na nakakapit sa isang dayami. Walang deposito. Walang background check. Cash lang. Dapat alam ko na sa simula pa lang, madalas na may kapalit ang mga madaling bagay. Ang bahay ay tinawag na Juniper House. Isang sira-sirang dalawang palapag na nakabukod sa gitna ng isang patayan. Ang kupas na kahoy na paneling, ang mga slanted eaves, ang matataas, makikitid na bintana na sumasalamin sa araw na parang umuusok sa loob. Pero ang hindi ko alam ay, ang Juniper House ay higit pa sa isang lugar na pagtataguan. Nakatayo si Ramsay sa harap ng pinto, hawak ang isang kalawang na lumang susi. Close up, bumukas ang lock. Ito ay may sariling mga patakaran. At ang sinumang makasira sa kanila, magbabayad ng kanilang kaluluwa. Kung makarinig ka man ng katok sa kalagitnaan ng gabi, o isang boses na bumubulong sa iyong pangalan sa siwang ng pinto, markahan ang aking mga salita. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Base sa mga totoong kaganapan sa Juniper House. Sabi nila kapag tinakbuhan mo ang nakaraan mo, ang talagang humahabol sa iyo ay ang sarili mo. Flashback, kumikislap ang mga headlight sa gabi, namumuong alikabok ang mga gulong, ang lumang pickup truck na umaanod patungo sa mapanglaw na abot-tanaw. 15 taon sa puwersa ng pulisya ng Dallas, naniwala ako sa hustisya, nanumpa akong protektahan kung ano ang tama sa lahat ng mayroon ako. Flashback, malabong larawan, nakauniforme ang batang Cole, na lalaki ang mata, nakatayo sa harap ng mga skyscraper. Pero oras na. Pera. At ang maliliit na bitak na patuloy na kumakain sa akin mula sa loob. Isang mortgage, ilang napalampas na appointment sa bangko, isang mapait na diborsyo, at pagkatapos ay ang pakikipagkamay sa ilalim ng mesa. Mabibigat na sobre, isang mabilis na pagkakamay sa dilim. Ang unang suhol tulad ng paglunok ng basag na salamin. Sa ikalimang pagkakataon, bumaba ito na parang brandy. Finally, noong tahimik akong inalok ng internal affairs, either resignation or trial, hindi ako lumaban. Wala na akong lakas. Malawak na ang gulo, si Cole ay nakatayong mag-isa sa labas ng istasyon ng pulisya, hawak ang kanyang personal effects na kaso. I left Dallas in silence. No goodbyes. No regrets. Tanaw sa malawak na kalsada, Dust Haven na unti-unting lumalabas na parang mansa sa nasusunog na disyerto. Dust Haven, isang pangalan na parang imbitasyon sa mga natalo. Isang maalikabok, mabahong bayan na nakalimutan ng mundo. Eksakto kung saan kailangan ng isang tulad ko.
Dusthaven, mga maalikabok na tindahan, mga kinakalawang na karatula, mga taong malayo. Eto, parang tumigil ang oras. Maputlang bughaw ang langit. Ang hangin ay amoy ng sunog na lupa at ligaw na baka. Ang internet ay patay, ang signal ng telepono ay pasulpot-sulpot na parang isang malupit na biro. Hinila ni Cole ang kanyang lumang kotse sa harap ng isang sira-sirang gusali na may nababalat na karatula na pininturahan ng kamay. Hank's Properties & Notary. Interior, mainit, tumutunog ang ceiling fan. Isang matandang tuyong lalaki, Hank, nakaupo sa likod ng mesa. Hank, boses na pao sa tabako. Andrew Ramsay. Cole, tango, inilahad ang kanyang kamay. Cole Ramsay. Tinignan ni Hank ang kamay ni Cole na may pag-aalinlangan bago ito kaswal na inalo. Hank, ito ang papeles. Walang tseke. Mura, madali. 6 na buwan, pera, walang tanong. Kinuha ni Cole ang file, mabilis na binabalikan ito, walang background check, walang garantya. Lahat masyadong simple. Cole, nag-aalangan. Hindi ba parang masyadong madali? Ngumiti si Hank, hindi eksaktong isang palakaibigang ngiti. Hank, lahat ng tao gusto ng comfort. At ikaw kailangan mo ng lugar kung saan walang nagtatanong. Ang pangungusap na ito ay tila dumiretso sa puso ni Cole. Tama siya. Hindi ko kailangan ng comfort. Kailangan ko ng lugar kung saan makakalimutan ko kung sino ako dati. Itinulak ni Hank ang isang mabigat at lumang susi. Hank, Juniper House. 10 milya sa labas ng bayan. Dumi ng kalsada. Walang kapitbahay sa malapit. Mahina ang signal. Mabuti para sa isang taong gustong sumisid sa katahimikan. Ang mga mata ni Hank ay kumikislap na may kakaibang tingin, isang pinipigilang babala. Cole, hinahawakan ng susi. May dapat ba akong malaman? Matagal na tinitigan ni Hank si Cole na para bang pinag-iisipan kung may sasabihin. Ngunit pagkatapos ay nagkibit balikat lamang, yumuko sa lumang pahayagan, at iniwan si Cole na mag-isa. Scene. Umindayog ang pickup truck sa pulang dumi ng kalsada, lumilipad ang alikabok. Tahimik na lumilitaw ang 2 palapag na kahoy na bahay, Juniper House. Juniper House. Isang malungkot na bahay sa ilang, 2 palapag ng nabubulok na kahoy, mga pahilig na ambi, matataas at manipis na mga bintana na parang nakakubli na mga mata. Itinigil ni Cole ang sasakyan, pinatay ang makina. Umaalinggaw sa ganap na katahimikan ang tunog ng mainit na paglamig ng metal. Walang internet. Walang signal ng telepono. Basta ako at ang nakaraan ko. Mabagal na galaw, bumaba si Cole sa sasakyan. Ang pulang paglubog ng araw ay nagbigay ng mahabang anino sa tigang na lupa. Kinuha ni Cole ang kanyang bulsa, inilabas ang kanyang mga susi. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa lock, click. Hindi ko alam. Bumukas ang pintong ito. Bahay o bilangguan. Si Cole Ramsay, isang sirang tao na naghahanap ng katubusan, ay pumasok sa isang mundo kung saan ang nakaraan at pagkakasala ay hindi madaling maalis. At ang lumang bahay na yon, Juniper House, ay matagal nang naghihintay sa kanya. Si Cole Ramsay ay pumasok sa Juniper House sa unang pagkakataon. Ang kahoy na pinto ay lumulutang sa kanyang likuran. Ang loob ay masikip, luma at hindi pamilyar. Itong bahay mabango. Amoy alikabok, oras at iba pa. Isang matamis na amoy ng ulo, parang antiseptikong hinaluan ng mga lantang bulaklak. Scene. Binubuksan ni Cole ang bawat piraso ng muebles, isang lumang sofa, isang maalikabok na aparador ng mga libro,
isang nakatigil na orasan ng lolo. Ako ay tahimik na naglilinis, sinusubukang iwaksi ang pakiramdam na ako ay binabantayan. Malawak na kuha, ang mesa sa kusina na may isang basket ng tinapay at isang sulat kamay na tala. Welcome to Juniper House. I'll stop you at tomorrow to discuss rules. Ang lagda ng isinulat. Rules. Kailangan ba ng isang rental house ang rules? Ang kotse ay huminto sa bakuran. Ang mga headlight ay naglalabas ng madilaw na liwanag sa maalikabok na mga bintana. Sumulyap si Cole, isang luma, kupas na station wagon ang nakaparada sa likod ng kanyang sasakyan. At saka lalabas siya. Scene, isang matangkad, maayos na matanda, Elijah Emmett, hawak ang kanyang sombrero, malalim at matalim ang kanyang mga mata. Elijah, Ginoong Ramsay. Ako si Elijah Emmett, nakita mo na ba ang basket ko? Cole, maingat. Meron. Salamat. Elijah, bahagyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Hindi ako pumunta para kumustahin lang. Naparito ako para pag-usapan ang tungkol sa rules. Nakaupo silang dalawa sa sala. Madilim ang liwanag, gumagapang ang dilim sa buong bahay. Elijah, nagbibigay diin, unti-unting humina ang kanyang boses. Una, huwag kailanman, at binibigyang diin ko, huwag mong buksan ang nakalock na pinto sa dulo ng pasilyo sa itaas. Bahagyang sumimangot si Cole, naalala ang pinto na sinubukan niyang buksan. Elijah. Pangalawa, may 12 mannequin sa basement. Bilangin ang mga ito araw-araw. Laging gawin. 12. Cole. Paano kung wala? Natahimik si Elijah ng ilang segundo, napakabigat ng katahimikan, kaya nahihirapang humina si Cole. Elijah, kung wala man, kailangan mong umalis bago sumikat ang araw. At hindi na babalik. Sumisipol ang hangin sa siwang ng pinto, bumubulong ng babala. Elijah, mas mahinahon. Pangatlo, kung may kumatok sa gabi, o boses na tumatawag sa iyong pangalan, huwag buksan ang pinto. Kahit anong mangyari, may mahabang paghinto maliban sa pabago-bagong tunog ng orasan ng lolo. Cole, kalahating tumatawa, kalahating nag-ingat. Parang ghost story. Elijah, pa rin. Sana ghost story na lang. Tumayo si Elijah, dahan-dahang isinuot ang kanyang sombrero. Elijah, bago umalis, ang kanyang boses ay matalas. Itong bahay may mga alaala. At ang mga alaala ay hindi madaling patawarin. Nagsasara ang pinto, naiwan si Cole sa isang bahay na nababalot ng dilim at mabibigat na tuntunin. Kinaumagahan, ang mahinang sikat ng araw ay sumasala sa maalikabok na mga kortina. Kinuha ni Cole ang flashlight, binuksan ang pinto ng basement. Makitid, matarik na hagdan, itim na itim. Binuksan ni Cole ang ilaw, ang madilim na ilaw ay tumatawid sa 12 manikin, nakatayo sa kalahating bilog, nakaharap sa gitna. Sila tumayo. Bawat isa parang humihinga. Maputlang porselanan na balat, kumikinang na salamin ng mga mata. Bawat manikin ay may iba't ibang mukha na sobrang realistiko, pekas, peklat, hindi walang buhay na mga katangian. Nagbibilang si Cole ng malakas, dahan-dahan. Cole, sa pabulong. 1, 2, 3. Mahinang sumisingit ang background ng musika. Isang pakiramdam ng lamig ang bumabalot. 12.
Ngunit habang siya ay tumalikod para umakyat sa hagdan, nakita namin isang manikin ang bahagyang tumagilid ng ulo na parang nakikinig. Unang gabi, madilim ang bahay. Nagbabasa si Cole. Isang napakagaan na tunog ng katok, kumatok, kumatok, kumatok. Tumingala si Cole, tumingin sa pinto. Isang malambot, matamis na boses mula sa labas ng pinto. Cole. Cole, buksan mo ang pinto. Ako ito eh. Tumayo si Cole, kumikislap ang ilaw ng kwarto. Hindi pwede. Walang nakakaalam na nandito ako. Walang tao. Matyaga pa rin ang katok, parang patak ng ulan na bumabagsak sa lumang bubong ng lata. Umurong si Cole, hindi nangangahas na gumalaw. Ang mga tuntunin ni Elijah ay umaalingaw sa aking isipan. Huwag mong buksan ang pinto. Tumigil ang katok. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ng bahay. Kinabukasan, pumunta si Cole sa bayan, huminto sa isang maliit na grocery store. Si Martha, ang matandang tindera, ay tumitingin kay Cole na may kalahating hindi pamilyar, kalahating nakakaawa. Martha. Nasa Juniper House ka? Tumango si Cole. Martha, nakayuko, mas mahina ang boses. Yung bahay hindi gaya ng ibang lugar. Ito ay may sariling alaala. Gusto pang magtanong ni Cole, ngunit umiling lang si Martha. Iniiwasan ang mga mata nito. Itong bayan. Alam nila ang tungkol sa Juniper House. At okay na sila sa pamumuhay kasama nito. Kinabukasan, nakatulog si Cole sa sobrang pagod. Isang kakaibang ingay sa dilim, ang maliit na kabayong kahoy na iniwan niya sa beranda ay nasa mesa sa sala. Natigilan si Cole. Naalala niyang inilagay ito sa bakuran. Nawawalan na ako ng kontrol. O naglalaro ba ang bahay na ito? Umupo si Cole sa mesa, may hawak na baso ng alak, pagod ang mga mata habang nakatingin sa kalawakan. Mababa at mabigat ang boses ng tagapagsalaysay. May mga sugat na hindi naghihilom. Nakahiga lang sila sa dilim. Naghihintay hanggang sa maging pinakamahina na tayo, pagkatapos ay muli nilang bubuksan ang mga ito. Isang lumang larawan, si Cole, ang kanyang dating asawa, at isang batang babae na tumatawa sa hardin. Ang frame ay scratched at kupas. Nagkaroon ako ng pamilya. Isang tahanan. Isang anak na babae na may blonde na buhok at ngiting kasing liwanag ng araw. Pero nawala lahat. Flashback, pagtatalo, paghikbi, pagkalampag ng pinto. Ang telepono ay tumunog na may utang. Mga utang, hindi nalutas na mga kaso at makapal na sobre. Ibinenta ko ang sarili ko. At sa huli lahat ng minahal ko iniwan ako. Basement. Sinindihan ni Cole ang flashlight, binibilang ang mga mannequin gaya ng dati. 1, 2, 3. 11, 12. Tumalikod siya. Ngunit biglang huminto. Isang babaeng manikin na dati ay nakatayo ng tuwid, ngayon ay bahagyang nakatagilid ang kanyang ulo, ang mga braso ay nakaunat sa kanya. Malamig na porselanan ng mga daliri, nakaunat na parang inaabot. Napabalikwa si Cole, nagulat. Sinasabi ko sa sarili ko isa lang itong ilusyon. Pero sa basement na ito, ang lahat ng mga alituntunin ng katwiran ay nagsisimulang pumutok. Nang gabing iyon, tumalikod si Cole, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Biglang, isang mahinang tunog ng katok, kumatok, kumatok, kumatok. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Patuloy ang katok, panay.
Isang boses ng babae ang bumubulong sa labas ng pinto, matamis na parang panaginip. Cole, buksan mo ang pinto, ako ito. Natigilan si Cole. Boses iyon ng dati niyang asawa. Isang boses, muli, paulit-ulit, tumatagos hanggang sa kaibuturan. Cole, buksan mo ang pinto, nilalamig ako eh. Nagngangalit si Cole, ipinikit ang kanyang mga mata at hinawakan ang malamig na keychain. Nawala ang katok tapos huminto. Ang bahay ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Hindi siya. Alam ko. Pero ang puso ko masakit pa rin na parang kutsilyo. Kinabukasan, mahinang sikat ng araw. Si Cole ay nakatayo sa harap ng nakakandadong pinto sa dulo ng pasilyo sa itaas. Close up, kalawang nakandado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga susi. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maunawaan kung bakit ang bahay na ito ay parang body trap. Ang lumang key ay nag-click. Ang lock ay nagbubukas ng may nakakagulat na kadalian. Bumukas ang pinto, isang bugso ng malamig na hangin mula sa loob, na may kasamang hindi pamilyar na amoy, bulok na papel at isang kandilang matagal nang umuusok. Maliit at madilim ang kwarto. Ang mga iginuhit ng kamay ng mga larawan ay nakatakip sa mga dingding, parang bata, inosente, nakakatakot na mga guhit, mga manikwin na nagsisiksikan sa mga bata. Sa gitna ng silid, isang maliit, lumang mesa, kung saan may kupas na talarawan. Lumapit si Cole, marahang hinawakan ng kanyang kamay ang takip ng diary. Narrator, pabulong. Ang mga scribbles, matapang, may bahid ng luha. Binuksan ni Cole ang unang pahina. Setyembre 3, 1952. Ngayon, hinatid kami ni nanay sa bago naming bahay. Sabi niya, dito, hindi na tayo tatanda. Lagi natin siyang makakasama. I-flip muli, ang tinta ay malabo, ang pagsulat ay mas kadyat. Nagalit si Mama nung tinanong namin si Dad. Nilock niya ang pinto tuwing gabi. Ipagdasal mo kami. At pagkatapos dinala niya kami sa basement. Binilipat-lipat ni Cole ang mga pahina, lalong nakakabahala ang mga guhit, mga batang nakatali sa upuan, karayom, bote ng kemikal. Ito lang ang paraan, sabi ni Inay, we can stay forever. Sa wakas, isa pang guhit, isang larawan ng 12 manikin na may mga salitang nakasulat sa ilalim. Mga perpektong bata. Umalis si Cole, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Siya ay tumingin sa paligid ng silid, ang kadiliman ay tila malapit na. Si Evelyn, isang malungkot na balo, pinagmumultuhan ng takot sa pag-abandona. Siya. Ginawang mga estatwa ng porselana ang mga inosenteng bata, mga buhay na manika, para manatili sila sa kanya magpakailanman. Ang mga mata ni Cole ay huminto sa isang maliit na bintana sa taas. Isang mahinang liwanag ang sumisikat, na nagbibigay liwanag sa huling larawan, isang matangkad na figura sa isang itim na damit, nakaunat ang mga braso upang protektahan ang mga bata. Flash forward, basement, nakatayo ang mga manikin na parang naghihintay. Ngunit ang katakutan ay hindi titigil doon. Lumabas si Cole sa ipinagbabawal na silid. Sa dilim ng pasilyo sa likuran, tila may dumaan na figura. Ang mga mata ng isang manikin ay sumasalamin sa kumikislap na liwanag na parang kumikislap. Katumbas equals silong. Si Cole ay nagsisindi ng lumang lampara ng bagyo, ang liwanag ay kumikislap. Nakatayo siya sa gitna ng 12 manikin na nakaayos sa kalahating bilog. Makapalang hangin, nakakatakot ang katahimikan. Ang tagapagsalaysay ay bumulong, dahan-dahan. Minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi ang nakikita mo. Yung alam mong nakatingin sa'yo sa katahimikan. Close up, ang kumikislap na liwanag ay sumasalamin sa mga mukha ng mga manikin. Asul-puting porselana, ang kanilang mga mata ay blanco, ngunit nagpapahayag. Katumbas equals. Cole, alam ko nandito ka.
Alam ko buhay ka. Sa loob ng mga layer na ito ng porselana. Tahimik. Ngunit pagkatapos, biglang umihip ang malamig na hangin sa cellar. Ang manikin ay nakatayo sa gitna, mukha ng isang babae. Ang kanyang buhok ay nakatali, bahagyang basag sa mga templo. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Boses ng isang batang babae na nagmumula sa kadiliman mula sa kung saan. Tito, naririnig mo ba kami? Naninigas si Cole. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang boses ng isa pang batang lalaki, bata ngunit pagod. Kinulong tayo ni Mommy. Sabi ni Mommy lagi tayong magiging mabuting bata. Mabagal ang pagpan ng kamera. Ang mga manikwin ay palapit kay Cole, ngunit walang kumikilos. Boses ng isang babae. Maliligtas tayo ni Uncle. Ngunit kailangan mong hukayin kami. Kailangan mong palayain kami. Nanginig si Cole, naaalala niya ang mga diary. Ang mga bata ay naging mga manika. Cole, sa paos na boses. Saan ka inilibing? Ang isa pang manikwin, isang batang lalaki na kulot ang buhok, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, itinuturo ang basag na semento sa ibaba. Scene, basement floor, maliliit na bitak, tulad ng mga stretch marks sa tuyong balat. Paghuhukay ng libingan. Si Cole ay nagsusuot ng kanyang Amerikana, nagdadala ng pala pababa sa basement. Ang flashlight sa kanyang noo ay naglalabas ng dim light. Naghuhukay siya, ang lupa ay matigas na parang bato, bawat mabigat na pala ay umaalingaw-ngaw. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Ang alam ko kung titigil ako, kung aalis ako. Mabagal, dumadagundong na background music, ang tunog ng pala sa paghampas ng matigas na bagay. Yumuko si Cole, may lumabas na maliit na kalansay na nakabalot sa bulok na tela. Tuloy siya sa paghuhukay. Pangalawa. Tapos pangatlo. Hanggang sa dumila ang flashlight, isang komunal na libingan, 12 maliliit na kalansay na nakapatong sa malamig na sahig. Hindi umalis ang mga bata. Napilitan silang manatili dito sa maling anyo na ito. At ako ang huling taong makakapagpabago niyan. Habang hinuhugot niya ang huling kalansay, lumakas ang hangin sa bahay. Umalinggaw ang galit na hiyaw mula sa itaas. Ang dilim sa basement ay lumapot. Paulit-ulit na kumikislap ang flashlight. Lumalabas ang silhouette ng isang babae sa hagdan, Evelyn, maputla ang mukha, ligaw ang mga mata. Ang boses ni Evelyn, bawat salita. Akin sila. Hindi sila pwedeng umalis dito. Hindi kailanman. Si Evelyn ay sumisid, ang kanyang anino ay lumalawak, nasira sa liwanag. Paghaharap. Umurong si Cole, naninginig ang kamay, hawak ang pala na parang mahinang sandata. Cole, sumisigaw. Kinuha mo ang buhay nila. Hindi mo mapapanatili ang kanilang kaluluwa magpakailanman. Evelyn, hindi nila ako iiwan. Hindi tulad ng mga lumaki iniwan ako. Hindi tulad ikaw. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Cole. Boses ni Evelyn nagbago, matamis, pabulong na parang dating asawa ni Cole. Cole, mawawala na naman ang lahat sa iyo. Katulad ng pagkawala mo sa akin at sa anak natin. Ipinikit ni Cole ang kanyang mga mata, ipinilig ang kanyang ulo, bumulong ng isang panalangin sa kanyang sarili. Cole, nawala ko sila dahil sa sarili kong pagkakamali. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko naiiwan ang sinuman. Hihigpitan niya ang kanyang hawak, kinuha ang unang kalansay, niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang mga maniklin ay tahimik na nakatayo sa paligid niya, tulad ng isang marupok na pananggalang na bilog.
Sumisigaw ang anino ni Evelyn, kumikislap ang mga ilaw, yumanig ang bahay na parang maliit na lindol. Siya ang takot. Siya ang pinagsisisihan. Ito ang bagay na nagpapanatili sa akin magpakailanman sa nakaraan. Pero hindi ngayon. Tahimik na naghuhukay si Cole ng malaking butas sa likod bahay, sa mahinang liwanag ng madaling araw. Ibinaon niya ang bawat maliit na kalansay, natatakpan ng dumi, nabasag ang kanyang mga kamay at dumudugo. Habang ang unang liwanag ng araw ay dumampi sa mga tuktok ng puno, ang mga manikin ay lumabas sa bahay. Tumayo sila ng pabilog sa paligid ng libingan, tahimik, solem. Isang bata, ang batang babae na nakausap ni Cole, lumabas sa linya, ngumiti ng mahina. Ang babae, bumulong. Salamat, kuya. Ngayon makakapagpahinga na tayo sa kapayapaan. Nabibitak ang manikin, nabasag sa kumikinang na alikabok, naglalaho sa sikat ng araw sa umaga. Ang anino ni Evelyn ay umindayog bago natunaw, parang abo na tinatangay ng hangin. Script bahagi 4, Escape, 140, 175. Gabi. Silong. Sinindihan ni Cole ang isang lumang lampara ng bagyo, ang liwanag nito ay kumikislap. Nakatayo siya sa gitna ng 12 manikin na nakaayos sa kalahating bilog. Makapalang hangin, nakakatakot ang katahimikan. Ang tagapagsalaysay ay bumulong, dahan-dahan. Minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi ang nakikita mo. Yung alam mong nakatingin sa'yo sa katahimikan. Close up, kumikislap na liwanag ang sumasalamin sa mga mukha ng mga manikin. Asul-puting porselana, walang laman ngunit makahulugang mga mata. Lunok si Cole, nagsalita, bahagyang nanginginig ang boses. Cole, alam ko nandito ka. Alam ko buhay ka. Sa loob ng mga porselana na ito. Silence. But then, biglang umihip ang malamig na hangin sa cellar. Madaling araw. Sa tigang na lupain ng Dust Haven, ang unang liwanag ay kumikislap. Tumayo si Cole sa harap ng bagong hinukay na libingan, basa pa rin ang pulang lupa, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunog lamang ng hangin na humahampas sa mga damo. Kapag sumikat ang araw, alis sila. Walang luha, walang sama ng loob. Magiliw na simoy ng hangin, mga silhawet na kumukupas sa madaling araw. Mabagal na pagbabalik tanaw, ang bawat manikin ay nabasag sa maliwanag na alikabok na lumulutang sa manipis na hangin. Mabagal na naglalakad si Cole patungo sa Juniper House. Ang bahay ngayon ay mukhang tahimik, nakatayo doon, hindi na nagbabanta, ngunit hindi ganap na hindi nakakapinsala. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Pero ang mga alaala iba. Hindi kumukupas ang mga alaala. Tahimik lang silang nakahiga doon, naghihintay ng hindi sinasadyang mahawakan sila. Mga bitak sa dingding, kupas na mga kurtinang kumakaway sa hangin. Sa sulok, ang lumang tumba-tumba, dahan-dahan, kahit gaanong kaunti, ay umindayog ng isang beses pagkatapos ay huminto. Tumayo si Cole sa balkonahe, ang kanyang kamay ay nasa kupas na frame ng pinto. Juniper House. Hinding-hindi ito magiging tunay na malinis. Anong nangyari dito? Ay nakaukit sa bawat butil ng kahoy, bawat bato. Naglabas siya ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay sa siwang ng pinto. Kung pumunta ka dito upang takasan ang nakaraan, tandaan. May mga lugar kung saan naghihintay sa iyo ang nakaraan bago ka pa man dumating. At may mga panuntunan hindi para protektahan ka mula sa kasamaan, ngunit para protektahan ka mula sa iyong sarili. Cole Ramsay. Nakaupo si Cole sa balkonahe, may hawak na tasa ng mainit na kape,
nakatingin sa malawak na bukid ng Dayami. Pwede na akong umalis. Nagsimula sa ibang lugar. Pero alam ko, lahat ng kalsada ay patungo sa isang lugar. Ang pagtakas ay hindi kailanman sagot. Pinipili kong manatili. Pinipili kong bantayan ang pintuan na ito sa pagitan ng mga nakalimutang kaluluwa at ng mga nag-iisip na maaari silang magsinungaling sa nakaraan. Ibinalik ni Cole ang kanyang lumang badge sa kanyang dibdib. Ngayon ay kinakalawang na, hindi na isang pulis, isang gatekeeper lang. Isang view ng Dust Haven mula sa itaas, maliit, tiwangwang, tila nahiwalay sa mundo. Sa hangin, napakahina, isang mabagal na katok sa pinto, kumatok, umaalingaw-ngaw mula sa malayo. May mga lugar na hindi kailanman tunay na walang laman. Naghihintay pa rin ang Juniper House.